Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento kong ito, pero lahat ng sasabihin ko ngayon ay totoo. Ang pangalan ko ay Ira at lumaki ako sa Bat. Isang lugar na maganda sa umaga, ngunit may halong kababalaghan tuwing sumasapit ang gabi. Tahimik, malamig, at minsan parang may mga matang nakamasid kahit wala namang tao. Bata pa lang ako, nakakaramdam na ako ng kakaiba. May mga pagkakataong parang may dumadaan sa likod ko, kahit ako lang mag-isa. May mga bulong, mahina, parang galing sa malayo. Sabi ni Mama, imahinasyon lang daw. Pero si Lola, hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin, tapos mahinang sabi niya na, huwag kang matakot, Apo. Ipinanganak kang may bukas na mata. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin, pero habang tumatanda ako, mas lalo kong nararamdaman na may ibang mundo sa paligid ko. Taong 2022, bumalik kami sa lumang bahay ni Lola matapos siyang masko. Lumang bahay iyon. Ang sahig, umuugong kapag tinatapakan, ang dingding, may lumang kahoy. Pero ang pinakakinilabutan ako ay ang pakiramdam na may humihinga sa dilim. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kama, narinig ko ang mahinang kaluskos sa likod. Malamig ang hangin pero sarado ang bintana. Bigla kong naamoy ang sampagitan. Ang pabango ni Lola, pero tulog siya sa kabilang kwarto. Dahan-dahan kong nilingon at sa gilid ng kama ko, may babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puti, nakatalikod lang. Hindi siya gumagalaw pero sa salamin. Sa harap ko, nakatingin siya sa akin at wala siyang muka. Sumigaw ako. Pagdating ni Mama, wala raw siyang nakita. Mula noon, gabi-gabi na akong ginigising ng mga bulong. May humahaplos sa balikat ko. May naglalakad sa pasilyo kahit tulog silang lahat. Hanggang sa isang gabi, kinausap ako ni Lola. Ira, nakabukas na ulit yung mata mo. Hindi mo na yan maisasara. Sabi niya noong bata pa ako, may ritual daw silang ginagawa para maipasara ang third eye ko. Pero dahil sa pagbalik namin sa bahay, bumukas ulit ito. At sa pagbukas nito, may nakita akong hindi ko makakalimutan. Nag-brown out, madilim, tahimik. Sa salamin ng aparador, may silhouette, babaeng nakatayo, putik-puti, basa ang buhok at may dugong tumutulo sa leeg. Tinititigan niya ako. Hindi siya kumikilos, pero naririnig ko sa tenga ko ang salitang, nakikita mo na. Mula noon, sinusundan niya na ako kahit saan. Sa banyo, sa hagdan, sa bawat salamin. Minsan umiiyak, minsan tumatawa. Dahil hindi ko na kaya, pinatawag ni Mama ang albularyo. Matandang lalaki, may dalang rosaryo at itim na langis. Pagpasok pa lang niya sa bahay, nanlamig siya. Agad niyang sinabi, may multong nakakabit sa bata. Isang babaeng nalunod, hindi siya matahimik. At sa dilim nakita ko siya, nasa likod ng albularyo. Umiiyak ng dugo, nakatingin sa akin. Kinabukasan, umalis na kami sa bahay ni Lola. Habang papalayo ang kotse, tumingin ako sa salamin. At doon ko siya nakita, nakatayo sa bintana ng bahay, nakatingin sa akin at nakangiti. Naririnig ko ang bulong niya na, hindi ako iniwan. Sabi nila, ang third eye ay daan ng kaliwanagan.
Pero hindi nila sinasabi na minsan, sa bawat pagbukas mo ng mata, may isang nilalang na nagising din. At hanggang ngayon, tuwing pipikit ako sa gabi, hindi ko na kailangan dumilat para makita siya. Dahil kahit nakapikit ako, nakamasid pa rin siya.